Vice ganda, gaano ka ba kayaman? Hindi ko na masukat yung yaman ko ngayon. Videos that will make you wealthy and debt-free. Yaman reveal naman ni Vice Ganda. Ang tanong, gaano ba talaga kayaman si Vice Ganda? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin, ang pag-uusapan po natin ang nakakatuwang buhay at pinanggalingan po ni Vice Ganda. At alam naman po natin siguro likod ng kwento, siya ay taga-Tondo. Struggling, dati medyo talaga kapos sa buhay at salat sa buhay. Pero nagbago po ang takbo ng buhay nung siya ay pumasok po sa showbiz, lalo na sa TV. At yun po ay sa pamagitan ng isang programa. Alala po natin yung kay Willie, nakilala po siya bilang isang contestant. And then from there, nabigyan na nga siya ng break. Then came Showtime and the rest is history. Ngayon, pumunta siya sa isang interview. Napanood ko to sa isang video vlog na Pasahero. Ang nagmimay-ari po ng show na yan si George Royeca. Siya po yung isa sa may-ari ng Angkas, so one of the founder of Angkas. At natanong nga niya kay Vice itong tanong na ito. Vice ganda, gaano ka ba kayaman? Hindi ko alam. Ang hirap, alam mo ang hirap ng tanong na yan. Yan yung tanong na ang dali-daling binibitawan nung nagtatanong. Pero ang hirap sagutin. Depende siguro kung saan mo sinusukat yung kayamanan na tinutukoy. Diba? Pero hindi ko alam, hindi ko na masukat yung yaman ko ngayon. Sama-sama na yung yaman na tinutukoy ka, yung yaman ng pananalapi, yaman ng kaligayahan sa puso, yaman ng mga naabot na rin ng mga pangarap, yaman ng mga tao nakapaligid sa akin. So kung susumahin ko pag sinama-sama ko yun, hindi ko na alam kung gaano siya kalaki. Pero sa pagkakataon to, alam ko mayaman na ako. Grabe naman talaga, grabe. Ay, nako, una, makikita mo talaga ang tunay na mga mayayaman, hindi po nagsasabi kung gaano talaga silang kayaman. In other words, they keep it a secret. Alam ng tao, pero hindi nila pinagmamalaki, hindi nila pinagyayabang. That's number one. And number two, tama rin po ang kanyang kasagutan na talagang mayaman siya. FYI lang, hindi ko lang alam kung totoo ang chismis na napanood ko na may possibility sa Showtime pa lang, kumikita siya ng almost 500,000 pesos per day sa kanyang professional fee. That's for Vice to know and for us to find out. Pero may nagsabi po sa akin, yun nga, isang source. If we talk about yung sa ano pa lang, sumasweldo siya sa mga 10 million a month doon. Tapos may mga endorsement pa. Tapos yung mga YouTube, mga lahat. Well, si Vice talaga established na siya. Established na po talaga siya. Pero very interesting ang pagsagot niya. Hindi lang po sa physical na kayamanan na nasusukat ang tunay na yaman. Una, sinasabi nga niya yung yaman tungkol sa pagmamahal sa pamilya. That's also considered yaman. It's intangible lang. Kasi there are two types of wealth. Una, intangible, intangible. Tangible, yung nakikita na hawakan, bahay, sasakyan, diba? Pagpunta ng lugar, travel, gadget, cellphone. Pero yung second na yaman, intangible, hindi mo nahawakan yung relasyon sa pamilya at hindi lang yun, mahal sa buhay. Tsaka mga taong nagmamahal talaga kay Vice Ganda. Alam ko marami din yun. At isa na rin akong mahanga talaga kay Vice dahil nga sa kanyang pinagdaanan. Ako talagang lodi. Pagka alam ko nang galing sa wala tapos may na-reach po, talagang galing. Pero hindi lang po yan ang katanungan na natanong po sa kanya. That's really very interesting. Ano yung next question? When you were first starting out or even before that, yung mga naiisip mong pangarap, yan ba yung nakamit mo ngayon? Mas malaki ba? Na-expect mo ba yan? Or talagang saktong-sakto lang dun sa mga ambition mo dati? Naku, malaki siya. Ang bait ng Diyos sa akin. Ang laki nung binigay. Marami akong hinihiling, marami siyang binibigay, marami akong mga hindi naman hiniling pero binigay niya pa rin. Kaya ang laki-laki nung natanggap ko. Sobrang laking blessings yung tinatamasa ko ngayon. Bata pa lang naman ako, ambisyosa na ako eh. That's the key word. The key word is the word called ambisyosa or ambisyoso. Alam mo kung gusto niyo talagang magtagumpay sa buhay. Ako, naniniwala ko, kailangan, you need to become ambitious. Kasi yun nga, minsan, ang nagiging problema po sa atin, dahil nga, pinalaki tayo sa kultura, nagsabi, nako, huwag ka masyadong mangarap, nako, baka ano naman, grabe naman, magyabang ka, di ba? May mga hindi ka ba kalimutan. Uy, wag ka na makbo, baka madaba ka, huwag kang makyat, baka maulog ka, huwag kang mangarap, baka tamaan mo yan. Di ba? Imbis na i-encourage ka, minsan dinadown ka pa. Kasi minsan, ang equation natin ng pagiging ambitious,
ambitious is yapang. Hindi naman eh. Walang masama. Alam mo, ito lang ha, importante na talagang guys, kung gusto mo talagang yumaman, yan ang sinabi ni Vice. Kailangan mataas ang pangarap mo at magkaroon ka ng ambition sa buhay. Bakit kailangan taasan natin ang ating pangarap? Kasi ito lang, ang reality. Kung ang ambisyon mo ay kumita lang ng 20,000 to 30,000 a month, pag di mo tamaan yan, tatamaan mo kalahati 15. Pag di mo tinamaan ng 15, tatamaan mo 7.5 na lang. Pero ito naman, pag ang ambisyon mo kumita ng 1 million a month, pag di mo tamaan, kalahating milyon. Pag hindi mo tamaan, ang kalahating milyon, kalahati nun 250. Pag di mo tamaan, di ba kalahati pa rin nun 125. Nagigets nyo, kung mangangarap kang, lakihan mo na yung ambisyon sa buhay. Kaya nga ako, relate talaga ako. Nangarap ako, pero ako ay ambisyoso rin. Ambisyoso. Hindi ko naman pinangarap, honestly, na magkaroon ako ng malaking following sa social media. Hindi ko naman pinangarap yun. Gusto ko lang maging matagumpay. Yun lang goal ko. Pero alam ko, may ambisyon ako sa buhay. Ang ambisyon ko ngayon, hindi lang para sa aking sarili. Pero ang ambisyon ko, dahil nakamit ko na yung gusto ko sa buhay, ang ambisyon ko na ngayon ay makatulong na rin sa ibang tao na nangangarap na tulad ko. Kaya nga napakahalaga ng ambisyon. Kung wala ka ng ambisyon sa buhay, wala ka ng purpose, wala ka ng gana, wala ka talagang drive. Agree or disagree? Ngayon, tanungin ko kayo, ikaw ba ay may ambisyon pa sa buhay? Oo, kung meron ka, type ambition. Type ambition sa comment section. Hindi pa tapos ang pagsagot ni Vice regarding that. Tuloy nga natin kung ano pang sinabi niya at tinagdag niya aside from ambition. Lahat to, hindi ko siya nakitang mangyayari. Hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung aanihin ko dun sa mapupuntahan kong yon at pag ginawa ko yung mga kaya kong gawin. Pero ever since, kahit bata pa ako, every day in my life, lahat ng gagawin ko, ginagalingan ko lang talaga. Yan pala ang sikreto na kailangan mo pala galingan ang iyong ginagawa para ikaw ay maging matagumpay. Pag ikaw matagumpay, ay susunod na po sa iyo ang yaman. Pero ito yung tanong, bakit mo kailangan galingan? Parang syempre lang, kung magtatrabaho ka na, ibigay mo na, itodo mo na. Kaya't ibigay mo na. Yes, alam niyo bakit natin kailangan galingan? Kasi marami pong advantages. Number one, it's what we call as USP. Ano itong USP? Unique Selling Proposition. Ito ang ika nga ay magpapaiba sa iyo sa markado. Sa lahat ng mga competition, whether you like it or not, marami rin komedyante. Whether you like it or not, marami po nag-o-offer ng produkto at serbisyo. Whether you like it or not, sa aming profesyon, marami rin nagtuturo tungkol sa pera. Pero bakit ko parati ginagalingan para ako ay angat sa iba? Maiba. O, di ba? Maiba ka! Number two, kasi pag ikaw ang pinakamagaling sa ginagawa, makikilala ka sa iyong trabaho, magkakaroon ka ng magandang reputasyon, at syempre naman, pag may kailangan ng tao, ikaw unang pupuntahan. Syempre, top of the mind ba? Like for example, kung financial ang wellness sa mga companies and organization, madalas po talagang may mga tumatawag po sa akin ay average around 15 to 20 speaking engagements per month dahil nga top of the mind tayo. Number 3, magbubukas yan ng mas maraming opportunities. Ang pagiging magaling, nagbubukas ng mga opportunities na hindi mo siya inaasahan. Katulad nga kay Meme Vice, di ba? Hindi naman niya sukat akalain at magkakaroon siya ng everyday show. Nothing really beats a daily show. Ang laki talaga ng impact talaga ng showtime sa career niya. Imagine mo, pag wala siyang showtime, once a week lang siya mapapanood. I don't think it will create impact. Kaya ang daming opportunities. Likewise, for me, ang daming opportunities na go-open. That's the reason why I want to encourage mong galingan mo. And then, not only that, pag ikaw magaling ka, nagkakaroon ng personal fulfillment. Kaligayahan ba? Natutupad na dahan-dahan ng mga goals mo, masaya ka sa mga ginagawa mo. Ito yung pinaka-best part. Grabe to, grabe. Imagine mo na masaya ka na sa ginagawa mo, binabayaran ka pa. Kay Meme Vice, nagpapatawa, binabayaran pa siya. Diba? Si Tiger Woods, nag-golf. Diba? Binabayaran pa siya. Manny Pacquiao sa boxing, binabayaran pa siya. Stephen Curry, naglalaro lang ng basketball. Natutuwa, binabayaran pa siya. And likewise, for me, I really love to communicate, to connect, to inspire, to encourage, to challenge people. And I'm getting paid to do this. Guys, kaya nga ito lang ang parang ultimate goals and vision natin mga kaipunaryo. I challenge you this year. Find something that you love to do, that you are passionately doing, so that you don't have to work for another day in your life, diba? And then find something that you love to do and you're still getting paid for what you're doing.
Kaya ang galingan na po natin na, and then ang pag ikaw magaling, iba yung impact eh. Hayop ang dating. In English, the animal arrived. Di ba? Nagkakaroon ka ng malaking impluwensya sa larangan mo, sa community mo. Di ba? Yung impact na nadudulot mo. At syempre naman, ang bottom line nito, pag ikaw ay magaling sa ginagawa mo, patuloy yung pag-unlad. Di ba? Pag-unlad mo sa mental, emotional, physical, financial, lahat, everything will follow. Kaya nga, I just want to challenge you. Kung gusto mo talagang yumaman na katulad ni Meme Vice, katulad na sinabi niya, galingan mo. Galingan mo. Huwag yung trabahong pwede na lang. Huwag yung trabahong okay na yan. Nobody pays high for a mediocre result. Kailangan galingan po natin. Kaya nga, ba't ka nanonood ng channel na ito? Alam mo, every time when I do a broadcast, when I create contents, ginagalingan ko. Kaya mga friendship, ito ang isang malaking challenge po sa ating lahat. Willing ka ba to do whatever it takes para galingan mo? Willing ka ba na matuto para galingan mo? Willing ka ba to work longer hours para galingan mo? Para sabihin mo na hindi ka lang nag-deliver, pero ginalingan mo. Pag yan ang gusto mo, mga friendship, nako, darating ang panahon, maniwala ka. Uunlad ang buhay mo, yayaman ka rin, tulad ni Vice Ganda. Sana naman na-inspire ka sa video na ito. Please type it in kung ano ang natutunan mo, paano ka na-inspire sa video na ito sa buhay ni Vice Ganda. At kung gusto niyo mapanood po ang buong version ng video na ito, please go to the channel of, syempre, Pasa Hero ni George Droyeca. Maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.